morning po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa motor. Tara po, puntahan na natin. Tingnan po natin yung kanyang voltage. Paanda rin po natin. Gagamit po tayo ng voltmeter. Ito po. Meron po siyang 12.6. I-start po natin. Yan. Mataas na po yung kanyang idle. Yan, yung RPM po niyan sa estimate ko po nasa 1.5 RPM na yan. Yan. Hanggang 12.9 lang po ang kanyang inilalabas na volt. Ayan po, 13. Antabayan pa po natin kung tataas pa po yung kanyang voltage. Yan po, hanggang 13.1 lang po ang kanyang voltahe. Ang napasin ko lang po dito sa kanyang regulator ay pang full wave. Pakita ko po sa inyo. Yan po yung kanyang regulator. Hindi na po yung stock. Pang full wave na po kasi yung regulator niya, kaya hindi po accurate yung linalabas niyang voltahe, hanggang 13.1 lang po. Dapat po kasi pag full wave yung regulator mo, dapat po naka full wave din yung inyong stator. Yan, full wave ko na lang po. Babalikan po natin mamaya yung kanyang voltahe pagkatapos nating i-full wave. Ito na po ang kanyang stator coil ng Honda Beat. Ang gagawin po natin, i-full wave po natin. Para po ito natin ma-full wave, ang gagawin lang natin po ay itong kanyang starting na winding. Ito. Tingnan ko kung maano pa natin, malalapit natin. Yan o. Ito pong kanyang tansong ito, starting winding po niya, ay aalisin po natin ito yan. Aalisin po natin sa pagkainang dito. Nakainang po kasi yan, magkasama sila ng negative. Yan o. Negative po ito. Tapos ito po, magkasama sila. Ang gagawin po natin dito, tatanggalin lang po natin ito sa pagkadikit. Ito. Tapos po, itong kulay yellow po na ito ay doon po natin i-connect. Tatanggalin po natin itong kanyang pagkadikit, yung yellow wire po na yan. Aalisin po natin ang connection yan dito. Kasi ito po naka half wave pa po ito, half wave. Ang ibig sabihin po ng half wave ay yung kalahati po nito
ay sa ilaw o sa headlight. Yung kalahati naman po na winding ay para sa battery. Ang gagawin po natin, ipupuluwib na natin, aalisin na natin yung kulay dilaw nito para hindi na siya mag half wave. Ililipat natin dito sa kanyang starting winding o dun sa umpisa ng ikot. I-connect natin ito para magsama na sila. Kasi sa ngayon, nakaano pa sila, nakabukod. Excuse me po. Naka-dead by to sila. Ang gagawin natin, pag-iisahin na lang natin. Yun nga ang gagawin natin. Pagsamahin natin itong kulay yellow na to, alisin natin sa pagka-connect dito at i-connect naman natin dito sa kulay sa starting winding nito. Pakita ko po sa inyo, no. Ipapakita lang po natin muna bago natin alisin sa pagka half wave yung kanyang connection. Ito po, continuity po ang gagamitin natin. Nakaset po siya ng continuity yung aking test lamp. Yung diode sign at saka yung parang bar na speaker na yan. Yan po yung katunayan na nasa ano na tayo, continuity. Yan. Ito po yung negative. Ito po yung starting winding ng stator coil. Ayan, idikit ko po dito. Nalipat siya ng capacitance. Ayan, naibalik ko na sa continuity. Ayan. Ilagay ko po yung isang prop dito sa starting winding. Tapos dito sa body, yan, nagbabaser siya. Ibig sabihin po, konektado po yung starting winding dito sa body. Ayan o, nagbabaser siya. Tapos, sa kabila, dito sa kulay dilaw, ayan, nakakonect din siya. Meron din silang nakakonect din. Ayan o. Yan. Dapat mamaya pag na-full wave na yan, dapat hindi na ganyan. Hindi na dapat siya mag-buzzer. Sige, pakita natin. To, aalisin ko tong connection ng starting winding. Yan. Gamit itong cutter na maliit. Yan. Ito lang po ang aalisin ninyo sa pagka-connect sa body. Naka-connect po kasi ito sa body ground o sa negative. Yan. Dapat po ito, hindi po dapat maalis yung green na yan sa pagka-connect sa body. Tingnan po natin ng continuity pa rin. Yan. Nagbabaser siya. Ibig sabihin, konektado pa sila. Tapos tong isa, tong kulay dilaw, yung wire na dilaw na yan, aalisin natin sa pagka-connect. Iyan o. Tanggal na natin. Bunutin ko tong kanyang kulay dilaw. Yan. Yan po, natanggal na natin yung kulay yellow. Dapat po ay hindi na po dapat mag-buzzer yung ating tester. Ito po, dikit ko po sa body. Kanina po nag-buzzer yan nung hindi po natin naalis yung kulay dilaw dito. Dikit ko po, no, dapat hindi po siya mag-buzzer. Iyan o, wala. Hindi po siya nagba-buzzer at wala rin pong reading yung tester. Ibig sabihin po niyan, hindi po nakakonect itong winding na to sa body. Hindi siya nakakonect, hindi siya nagba-buzzer o. Iyan o, wala. Dapat po ganyan. Pag po may buzzer, ibig sabihin po noon may problema, may sabit. Dapat po ganyan. Kahit wala naman po kayong tester, ganun lang din po ang gawin ninyo.
Kahit wala na po kayong tester, basta tanggalin nyo lang po yung pagka-connect ng kulay dilaw. Yan. Ang gagawin lang po natin ay ipagsasamahin lang po natin ito. Itong tinanggal natin sa pagka-connect sa ground. Dati po kasi magkasama yung ground nito. Ngayon po hindi na. Sila na po ang magkasama para masabi nating full wave na siya. Yan. Pagsamahin ko lang po. Excuse me po. Pag nagpo-full wave po kayo, ay kailangan nyo po talagang hinangan o may panghinang kayo. Sa paghinang naman po, ay hindi naman po talaga totally mahirap. Kung first timer nyo lang pong manghinang. Ang bili nyo pong soldering iron o yung mismong panginang ay dapat 60 watts. Mas maganda po kasi mas mataas yung watts ng panginang para magandang panginang siya. Yan. Ang gagawin lang po natin yung tinanggal nyo po kanina dun sa negative at saka yung kulay dilaw na wire dun sa half wave, pagsamahin lang natin para masabi nating full wave na siya. Pagkatapos natin hinangan, ay subukan natin paghimayin para masabi natin matibay yung pagkahinga niya. Yan. Oo. Nakaka-call sa isa yung isa natanggal. Sa din matibay yung pagkahinga. Yan. Mamali ko na ganito ano. Pakita natin sa laki. Yan lang. Kasi muna ulit. Dagdagan natin yung tinda o yung lead. Sabay natin ulit. Atake natin ulit. Yan, tibay na siya. Kung wala kayo nito, tong sinusuksok ko na to, ay kahit electrical tape, pwede naman po. Basta tuwag lang pong ma-expose yung kanyang ground o yung kanyang yung ibla ng wire. Sa tuwag lang ma-expose yun, baka kasi dumikit sa bali wala po yung ginawa nyo. Di naman po siya totally delikado, mawawala, hindi lang po siya mapo-full wave. Excuse me. Ito po, tapos na po natin. Yan. I-testing po natin ulit sa test lamp. Sa tester. Yan. Yan, meron po siyang continuity. Kanina po, nung hindi pa po natin natatanggal yung kulay yellow dito,
at yung starting winding coil dito ay nagbabaser sila. Ito talaga magbabaser dahil iisa lang ito. Dapat dito hindi magbaser. Iyan oh. Pag nagbaser yan, ibig sabihin may problema tayo dyan. Dapat hindi magbaser. Yan. Dapat dito lang siya magbabaser. Yung kulay puti at kulay dilaw, yan, isusuksok natin yung dalawang test probe sa kulay puti at kulay yellow. Walang problema kahit magkabaligtad itong kanyang test probe. Kahit magpalitan, magbaliktad, walang problema dyan. Dapat ito magbaser. Yun o. Dito na lang yung kulay dilaw. Dito na lang yung kulay puti. Yun o. Yan, nagbabaser siya. Ibig sabihin, naka full wave na siya. Okay na. Balik na natin. Ito po, ano na yun po natin yung ginawa nating pagpo-full wave. Susubukan na po natin. Ayan po, meron po siyang 12.8 na voltahe. Start ko po siya. Ayan po, sa katagalan po, ang nangyayari po kasi ngayon ay kinakargaan niya po yung battery. Kanina po, 13.1 lang yan. Ngayon, na full wave na po natin. Ayan po, naging 14 volt na siya. Ibig sabihin po, nakargaan na po niya yung battery. Naging 14 volt na po siya. Dahil po sa pagka full wave natin. Kanina po, 2 minutes yung ano natin sa pagka hindi ako nagkakamali, 2 minutes 13.1 lang yan. Ngayon halos 2 minutes pa rin, 14 na siya. Yan, at tabayan pa natin kung lalampas pa ba siya ng 14 volts. Yan. Okay na po yan. On the beat po ito, no? Yung full wave po natin. Okay na. At ganun nga po ang ginawa kong pag-aayos doon sa motor. Kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po, mag-like po at mag-share na rin. Salamat po sa panonood.